Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat at welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. OMG! Si Eman pa rin talaga. Jillian Ward handa ng magka-boyfriend pero itinanggi si Kobe Brown at iba pang nalilink sa kanya. Yan po yung ating bibigyan ng comment, reaction, opinion sa araw na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong pasalamatan sa patuloy nyo pagtitiwala at panonood dito sa ating channel dahil dumadami po tayo ng dumadami. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dito sa ating channel, lalong-lalo na po sa mga bago lang, ay huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video na ilalabas natin. Isang like, share, subscribe mga tagapanood. Napakalaking bagay po niyan sa ating channel. Huwag po kayong matakot dahil libre lang ang mag-subscribe. Kaya naman subscribe na. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Miss Jillian Ward, abay sa unang pagkakataon ay naglabas ng kanyang saloobin patungkol sa kanyang love life, no? At ito po'y ikinabigla ng marami. Yun ang ating pag-uusapan. Talk about this one, ano? Muli kasing naging usap-usapan sa social media at entertainment circle si Miss Jillian Ward matapos niyang amining bukas na siya sa posibilidad ng pagkakaroon ng boyfriend. Para sa maraming Pilipino, tila kailan lamang ay isa pa siyang child star na napapanood sa telebisyon. Ngunit ngayon ay isa na siyang ganap na dalaga na handang tuklasin ang panibagong yugto ng kanyang personal na buhay. Sa isang panayam, diretsahan niyang sinabi na handa na siyang magkajowa. Ngayong 21 years old na siya at open-minded na rin umano ang kanyang mga magulang tungkol dito. So dahil dito, umugong ang iba't ibang reaksyon mula sa mga fans, netizens, entertainment writers at maging sa mga kasamahan niya sa industriya. Hindi may kakaila na si Jillian Ward ang isa sa pinakamatagumpay na child star sa kanyang henerasyon. Bata pa lamang siya nang siya'y magsimula sa showbiz at mabilis siyang nakilala dahil sa kanyang natural na acting skills, charming, personality at magandang aura sa camera. Habang lumalaki siya sa harap ng publiko, nasusubaybayan ng mga Pilipino ang kanyang transformation. Mula sa pinaka-cute child star, naging teen star, hanggang sa maging isa na sa pinaka-binibining young actress, no? At sa Kapuso Network, no? Dahil dito, maraming fans ang tila hindi pa rin makapaniwala na hindi na siyang magkakaroon ng sariling love life. So, sa panayam ng naging viral online ang sinabi ni Jillian, sabi niya, I think pwede na rin naman po siguro kasi 21 na po ako. So, dagdag pa niya, open na rin umano ang kanyang mga magulang sa ideya ng pagkakaroon niya ng boyfriend. Maraming netizen ang natuwa sa pagiging honest at relatable ng actress. Para sa ilan, normal lamang ito dahil tamang edad na rin siya upang ma-experience ang romantic side ng buhay. So doon po sa kanyang sinabing, I think pwede na rin naman po siguro kasi 21 na ako. Parang sinasabi niya dito at dinideny niya sa kanya pong sa kanyang statement na wala pa siyang boyfriend pero handa na siyang maging boyfriend. So ito po yung isa sa mga diretsahang pag-amin ni Miss Jillian Ward na open pa rin siya sa kanyang mga manliligaw. Ibig sabihin, nandun pa rin po sa ligawan stage. Wala pa po sila na ito po yung nagde-debunk dun sa mga issue na magjowa na sila ni Kobe Brown na namataan silang umattend sa isang concert. So dito pa lang po binubura or parang dinidebunk niya yung issue na sila nga ni Kobe. 'Di ba? Kasi ang dami nagpapakalat online na sila na nga ni Kobe Brown. Pero sinabi niya dito, handa pa lang siyang magka-boyfriend. Hindi niya sinabing may boyfriend na siya. Magkaiba po 'yon, no? So dahil dito, nagkaroon po ng iba't ibang klase ng reaksyon mula sa mga fans. Iba, naging reaction sa kanya mga supporters. May mga fans na kinilig, natuwa, na-excite para kay Jillian. Ngunit mayroon din namang protective fans. Nagsabing baby girl pa rin siya. Nagbibirong hindi pa sila handang makita siyang may boyfriend. Sa social media platform gaya ng X, TikTok, Facebook at Reddit, naging trending topic ang kanyang pahayag. Mailan din nagsasabing natural lamang ito dahil bahagi ng adulthood ang pagkakaroon ng romantic experiences dahil sa kanyang kasikatan at chemistry sa iba't ibang leading men. Ilang beses nang naling si Jillian sa mga male celebrities. Kabilang na dito si Kobe Brown, si J.A. Torrelisa, David Licauco at Michael Sager. Sa panayam na naging maingat si Jillian sa pagsagot tungkol sa umano'y dating
rumors nila ni Kobe Brown. Hindi siya direktang kinumpirma o itinanggi ang mga haka-haka. Isa sa pinakamalakas na usapin online ay tungkol sa kanya kay Kobe Brown matapos siyang mamatang magkasama sa isang events. So dahil parehong bata, fresh looking at may magandang chemistry, maraming fans ang nagsimulang i-ship ang dalawa. Ngunit ayon kay Jillian, mas mabuting wag agad paniwalaan ang mga usap-usapan kung hindi naman ang galing mismo sa kanya. O yan ha, yan po yung isa sa mga confirmation na wala pong namamagitan between Kobe Brown at Jillian. Tama naman po mga tagapanood si Jillian Ward. Antayin kasi yung official na sasabihin niya bago kayo maglabas ng sarili nyong statement. Hindi ko mo magkasama lang magjowa na. Hindi po ba mga tagapanood? Kasi ang pangit kasi nung dating na hindi pa nga inaamin ni Jillian, wala pa nga sinasabi si Jillian regarding dun sa issue na yun, kayo assuming na kagad dahil magkasama sila. Di ba? Ang daming mga actor diyan na nalilink talaga kay Jillian Ward at yung iba nga nagpapahayag pa na gusto nila si Jillian. Si Jillian naman wala maybe talagang isip And then one time may dumating na isang guy na doon dinig ng lahat yun mga tagapanood nang nakapanood talaga nung interview ni Jillian Ward at sinabi niya doon kung anong klaseng lalaki yung gusto niya na which is tumutukoy naman kay Eman Bacosa Pacquiao, di ba? Kaya doon lahat lahat ng mga humanga kay Jillian biglang nag-ship na naman, nagpunta kay Eman ganito ganyan, ito na daw ganyan, tapos may nakita na naman tinuksok na naman si Jillian papunta doon. Kumbaga parang yung utak ng bata naguguluhan na, ano ba itong mga to? Bakit parang pinangungunahan na nila at pinapasok na nila yung personal kong buhay? Di ba? Minsan nai-stress na rin si Jillian Ward sa inyo Di ba? Dapat po kasi mga tagapanood, kung tunay kayong humahanga at sinusuportahan si Jillian, matuto po kayong magantay. Hayaan nyo po na siya yung unang magsalita about doon sa kung sino yung boyfriend na gusto niya, sino nanliligaw sa kanya, may sinagot na ba siya. At ngayon, sinabi niya na handa na siya magka-boyfriend, tapos nakita nyo lang na may kasama siyang iba, o kasama niya si Kobe Brown, nag-assume na kagad kayo na yun yung boyfriend niya. Diba? Malay mo, dito abangan nyo, manood kayo sa concert, lahat po kayo na sumusuporta kay Jillian Ward, na nag-aabang sa kanyang revelation kung sino yung boyfriend niya. Manood kayo ng concert. Baka doon niya aminin kung may boyfriend niya siya at yung sino yung tao na yun. Di ba? Kasi halos lahat naman nung nalink sa kanya yata inimbitahan. Yun ang sabi. Mga tagapanood. Abangan natin yun. Sa ngayon kasi, antay-antay lang. Huwag tayong masyadong assuming nakita bagay si ganito. Yan na kagad. Yan ang sa showbiz, mga tagapanood. Kapag may nakita magkasama, tapos sabihin nila bagay, yun na kagad. Sila na yan kasi bagay sila. Diba? Hindi makapag-antay talaga. So, ang punto dito sa pinag-uusapan natin, mag-antay. Matuto kayong mag-antay doon sa sasabihin ng tao mismong involved dyan sa issue. Huwag niyong pangunahan. Diba? So, tuloy natin yung video, mga tagapanood. Kaya huwag kayo magalit kay Jillian. Bukod kay Kobe Brown, naging usap-usapan din ang pagiging close niya kay BJYO, member ng JL Torrelisa. Member na si JL, magkasama sila bilang finalist sa The Clash Teens, kaya madalas silang makita sa promotion at tapings. So dahil dito may mga fans na nagsabing bagay silang dalawa. Ngunit nilinaw ni Jillian na magkaibigan lamang sila at maayos ang kanilang working relationship. So sa kultura kasi ng shipping, parang sa Philippine entertainment industry, normal lang na yung tinatawag na shipping culture. Kapag may chemistry ang dalawang artista, agad silang nalilink, ginagawa ng fan edits, ginagawa ng hashtag, iniisip ng fans sa bagay sila sa totoong buhay. Sa kaso ni Jillian, halos lahat ng kanyang nakakatrabaho ay agad na ini-issue sa kanya. So dahil po dito, ay dahil sa kanyang charm at magandang rapport sa co-star. Bilang modern Filipino star, isa sa mga dahilan kung bakit malakas ang appeal ni Jillian ay dahil relatable siya, maganda, talented, funny, marunong makisama at mahusay umarte. Bukod kasi sa acting, mahusay din siyang magsalita sa interview, kaya marami ang mahanga sa kanyang maturity. Sa murang edad,
nakapagpatayo na rin siya ng bagong bahay na kanyang na-invest sa kanyang karir. Sa kanyang karir ha, hindi po ito galing sa kung sino mang sugar daddy na kinukunik kay Jillian. Wala pong ganun. So, hindi madali ang maging batang artista sa Pilipinas. Habang lumalaki kasi ang isang celebrity sa harap ng publiko, lahat ay napapansin. Yung itsura mo, pananamit mo, kilos mo, kaibigan mo, relasyon mo. Kaya naman na maraming young star ang nahihirapang magkaroon ng normal na teenage at young adult experiences. Sa kaso ni Jillian, natila unti-unti na niyang ini-enjoy ang kanyang adulthood habang pinapanatili pa rin ang professionalism sa trabaho. Ang transformation ni Jillian, kapansin-pansin din ang malaking pagbabago sa image ni Jillian nitong mga nakaraang taon mula sa pagiging child star, actress, naging fashion icon, social media favorite, sought after endorser at leading lady material. Maraming ring netizen ang pumuri sa kanyang glow up at confidence. Yung kanyang career kasi sa GMA, patuloy siyang lumalawak, no? At talagang masasabi natin na this year 2026 is the year of Miss Jillian Ward. Bukod kasi sa kanyang mga acting projects, naging bahagi rin siya ng variety show, musical projects, endorsement at youth-oriented programs. Isa rin siya ngayon sa mga inaasahang magiging pangunahing leading ladies ng Kapuso Network sa mga susunod na taon. Yun ang abangan po ninyo. Dahil bukod po dun sa mga stars na nauna like Miss Barbie Forteza, 'di ba? Parang sila yung prioritize this time. Si Miss Jillian Ward ang bibigyang diin ng GMA. Bibigyan siya ng maraming proyekto. Gagawin siyang leading ladies of the year. Kaya wag na kayo magtaka kung magkakaroon siya ng iba't ibang leading man. Kasi hindi po ang strategy po ng GMA ngayon, hindi na lang sila nakafocus sa isang leading man. Kumbaga, ano talaga sila, nag-prepare sila ng iba't ibang leading man para hindi po masyadong magulo, 'di ba? Kasi minsan kapag ang leading man mo iisa lang, ang daming intriga at the same time nasisira yung kanilang karera kapag po pinapartner sila sa iba. Kaya naman ngayon pa lang ay kino-congratulate na po natin si Miss Jillian Ward, ano, dahil talagang grabe po yung kanyang ngayon, yung kanyang career. So yung pag-amin po ni Jillian Ward na handa na siyang magkajowa ay simpleng pahayag lamang para sa ilan. Ngunit para sa kanyang mga fans at entertainment industry, simbolo ito ng kanyang pagdadalaga at pagpasok sa bagong yugto ng kanyang buhay. Tama. Huwag niyo sisihin si Jillian Ward. Hindi niyo dapat sisihin sa isang batang maganda, sexy, talented, na maraming humahanga sa kanya. Siyempre, hindi niya naman pwedeng bastusin yun. Pakikisamahan niya talaga. Tapos, kayo ng mga obsessed na tagahanga, magbibigay kaagad ng kulay at sasabihin, sila yan, bagay yan sila. Tapos, sa huli, magagalit kay Jillian. Ang gara mo naman, bakit di ba? Wala naman siyang personal na sinabi na ito na yung jowa ko. Kaya kami magkasama ngayon, di ba? Kayo lang po talaga nagbibigay ng masamang pakahulugan. Ito bibigyan ko kayo ng clue. Sa akin lang to ito yung napansin ko. Di ba? Mula nung nakilala niya si David Licao, mali. Mula nang ulitin natin mula nung nakilala niya si Eman Bacosa, di ba? Nakita nyo kung gaano naging blooming yung pagmumukha ni Jillian Ward. Kung paano siya naging sobrang masayahin na masigla. Kung paano parang biglang nag-shift siya sa pagiging matured. Tapos ito pa ngayon naglabas siya ng statement na sinabi niya ready na siyang magka-boyfriend. But before that, naglabas siya niyan, 'di ba? Kung babalikan nyo last year, 'di ba, doon sa interview niya, sinabi niya yung mga katangian na gusto niya sa isang lalaki. At kanino ba tumutuko 'yon? 'Di ba? O kayo na sumagot, kanino tumutuko 'yon? So doon pa lang maiisip muna kung ikaw talaga ay sumusunod kay Jillian Ward, doon pa lang maiisip mo na sino ang pipiliin niya kung gusto niya talagang magka-boyfriend. Diba? Alam nga naman pumili ka ng taong wala sa standard mo, hindi pasok sa standard mo, hindi doon sa mga sinabi mo. Kung gayon, nagsisinungaling ka. Diba? Doon pa lang isipin yung mabuti. Kaya walang kabuluhan doon o walang katotohanan na kapag si Jillian kasama si Kobe Brown, kasama si David Licao at yung iba pang naliling sa kanya, ay sila, yun yung pinili. Di ba? Mag-antay po kasi kayo. Kahit ako hindi ko naman pwede sabihin na si Emma na yung pinili niya kasi wala
official na sinasabi niya. Although, binanggit na ni Jillian Ward at sinabi niya na talaga mismo na special sa kanya si Eman Bacosa Pacquiao. So abangan natin yung totoong pag-amin ni Jillian Ward at abangan natin kung yung pagsabi niya na ready na siyang magka-boyfriend is itong taon ba na ito o next year pa. O diba? Basta abang-abang lang po tayo. Basta ako mga taga-panood, isa lang po masasabi ko, ang iniintay ko is yung tambalan ni Eman Bacosa at ni Jillian Ward. Dahil gusto ko silang mapanood na magkasama talaga. Na sila ang bibida. Kahit isang serye o isang movie yan. Yun po yung inaabangan ko. So kayo mga taga-panood, anong masasabi nyo? Kung may comment or reaction kayo, o kahit ano pa yan, pa-shoutout, suggestion, ilagay nyo sa ating comment section. Pag-usapan natin yan na siyempre babasahin at pupusuhan ko po yan mga taga-panood. Sige lang po mga taga-panood, ito ay comment at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood.